malaking issue, yung malaking factor yung social media, di ba? Yung pagpapakalat ng fake news, tinatawag na social engineering. Paano nyo pinaghahandaan yan? Na merong trial dito, tapos at the same time, sa labas, baka mas furious pa yung discussion at dun wala kayong control. Kaya nga tama yung comment nung dating mga may experience dito sa impeachment trial na malaking factor talaga dito yung social media, yung PR, kung tinatawag nga natin PR, no? Sa pagpapaliwanag sa mga constituents natin kung ano ba talaga itong nangyayari in such a way na maiintindihan nila. Kasi at the end of the day, it's a public perception eh. So malaking bagay yan. It will play a lot of factor, hindi lalong-lalo na sa magiging outcome nito sa mga senator judge na uupo dito. Kayo ba, ano po personally tingin nyo sa mga ginagamit na naratibo na hindi, kinakawawa niyo yung Vice President, pinag-iusapan niya yung confidential fund niya, pero yung budget ng Congress, yung mga issues sa Congress, sa budget, di ba? Hindi niyo binubusisi. Well, yan ang sinasabi ng mga kasama ng yung mga sumusuporta sa Vice President. Yung mga hindi naman, yung mga talaga namang mga nagmamasid ng mga kababayan natin ang sinasabi, gusto rin nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari. So, it's a situation of damn if you do, damn if you don't eh. So, sa amin naman kasi ito, talagang constitutional duty namin to. Meron nang isinampa na impeachment complaint, dapat naming aksyonan, hindi naman po pwedeng yung aksyonan namin, hindi kami masyadong naniniwala. Kumbaga, kailangan yung impeachment na isasamba po namin, medyo talagang naniniwala na kami na ito yung solid at saka talagang matindi po yung ebidensya. Dito po ba sa dito sa trial na gaganapin, okay po ba yung binabanggit ni Senate President Jesus Cudero yung magkaroon ng pre-trial para mas mabilis during trial proper? Lahat naman may mga ganon, pero syempre titingnan natin kung ano yung i-adapt nilang rules. Kasi sila ang gagawa ng rules dyan eh. Sa mga trial proper, ginagawa po talaga yan para yung mga marking ng evidence nilalagay na doon, yung mga ilan yung mga witnesses na ipe-present para at least to prevent surprises. Parehas ng kampo magkakaalaman para mapaghandaan ng defense yung ipepresenta ng prosecution. So normal naman yan. Sa ngayon kasi hindi pa namin alam kung ano yung magiging rules of impeachment dahil ang mag-a-adapt po niyan ay ang Senado. Sige. So, abangan po namin yung magiging developments, no? Kasi meron na binanggit dito si President Marcos na is open to calling a special session. Pero inisip ko, does it matter? Di ba dapat labas siya rito sa impeachment trial? It doesn't have to call a special session, di ba? Pwede mag-reconvene ang Senado on its own as an impeachment court. Hindi well, ba? Actually, ang pwede lang tumawag kasi ng special session is the President. Yun ang nakalagay din sa ating constitution. Kaya talagang, kaya lang, sinasabi nga ni Presidente na aantayin daw niya na hingin ito ng Senado. Kanya technically kailangan ba hingin ng Senado yun? Hindi ba mananaig yung power ng Senado? Yung solely sila magka-try na impeachment cases. Actually, sa tingin ko po pwede naman na si Presidente Marcos on his own po pwede naman niyang ibigay ito kahit na wala yung request from the Senate. Hindi, kaya ako siya natatanong ko kasi baka magkaroon pa lalo ng bahid ng pakikialam ng Office of the President kung magko-call siya ng special session. Kasi yun, maapektuhan yung kalendaryo ng impeachment trial. Hindi po ba? Kung pwede naman itong gawin ng Senado by itself. Ang pagkakaalam ko po kasi sa special session, kung tama po yung pagkakaalam ko Presidente po talaga ang magko-call ng special session. Dadaan talaga sa kanya. Siya po talaga, nasa kanya po yung sole power to call the special session.